Yang sa mga kabataan na yan na mahilig ulam. Yan. Pag-uwi sa bahay niyang gutom. Pag-uwi sa bahay niya mapengi 20. Pag ayaw nila ng pagkain, wala bang ibang ulam? Ayoko niyan, hindi ako makain yan. Hindi masarap yan eh, ganyan-ganyan eh. Namimili pa yan. Paano kung pagkain City Jill na yan o Bilibid? Ano kayang cravings ang mararamdaman mo? Kapag yun na yung kaharap mo, yun na yung nagpakita sa'yo, at yun na ang nakain sa'yo. Naku, wala sa SOCMED yan. Literal, sa harapan mo mismo yan. Tara, kain na. Yun no, saan punta galing mga utol? So magandang araw sa inyong lahat mga utol, kalugares, katropa, kapangkat, kapatiran at sa mga grupo dyan sa paligid ng ating mga iskinita. Magandang araw po sa inyong lahat. Maging sa mga nagmamahal at lubos na nagmamahal kay Bosu dyan. Nagtanghalian na ba ang lahat? At nakita mo na naman ako sa monitor ng cellphone mo. Naku, maganda ka ng tubig, baka mabulunan ka. Masira na naman ang araw mo. Pero ganun pa man, isang magandang araw din sa inyo lahat. Mama chup-chup talaga. Speaking of tanghalian, nabanggit mo nga kanina, pagkain, ika nga. Yan yung kalimitan, weakness natin diyan sa Laya. Mahilig tayo mag-FT, mag-food trip. Kung saan-saan tayo nakakapunta pagdating sa mga bagong lumalabas sa social media na nag-trending, food tripan, talaga namang pupuntahan natin yan para matikman natin yung mga nababalitaan natin sa social media. Usong-uso talaga yung mga food trip, lalo na't napapanood natin sa social media, lalo na sa mga kabataan na nakatutok lagi sa mga SOCMED. Yan, sila yung kauna-unang nagkikrave sa mga nakikita nilang pagkain sa internet at sa kung saan man. Ang masakit nito, alas 12 mo ng madaling araw makikita yun. Di ba? Magkikrave ka tuloy sa pagkain na yun. Malimit, ganyan. Kahit ako eh. Pag nakita ko yun, saan kaya meron nito? yun ang problema natin. Ipinapalabas lang yan lagi tuwing madaling araw na eh. Hindi mo nga alam kung mga nang iinis yung mga yan eh. Paano kung pagkain City Jill na yan o Bilibid? Ano kayang cravings ang mararamdaman mo? Kapag yun na yung kaharap mo, yun na yung nagpakita sa'yo, at yun na ang nakain sa'yo. Naku, wala sa SOCMED yan. Literal, sa harapan mo mismo yan. Tara, kain na! Pag-usapan natin ng pagkain sa loob. Yan. Yang sa mga kabataan na yan na mahilig ulam. Yan. Pag-uwi sa bahay niyang gutom. Pag-uwi sa bahay niya mapengi 20. Yan. Para sa inyo to ha. Ipapaliwanag at ipapatikim ko sa inyo ang pagkain sa loob. Ganito yan mga utol. Kasi sa atin, dito sa Laya, yung mga kabataan na yan, pag ayaw nila ng pagkain, wala bang ibang ulam? Ayoko niyan, hindi ako makain yan. Hindi masarap yan eh, ganyan-ganyan eh. Namimili pa yan. So namang si nanay, ano ba gusto mo ulam? Ano ba gusto mo? Pasensya na, yun lang yung kasya sa budget natin eh. Ay naku, hindi na ako kakain. Lalabas na lang yan, magdadabog pa yan. Akala mo sila yung nagpabili ng pagkain, sila gumastos. Pagdating yan sa kalsada, mayabang yan, maangas yan. Siga-sigaan yan. Walang ulam namin. So, tira tayo dito, tira tayo dun. Para kain tayo sa resto. Ganyan mga galawan nila. Kapag hindi nila gusto yung mga nakikita nilang ulam o pagkain sa hapag nila, ayaw nang magyayayaan. Pitas tayo ron. Pasukin natin yun. Yan. Yan yung mga tipo ng kabataan na nagki-cravings sa masasarap na pagkain na hindi maibigay ng kanilang mga magulang. At syempre, tulongges din yung mga tropa mo. Sasang-ayunan ka sa trip mo. Yan. Tara. Tapos kain tayo sa masarap na resto. Sa mamahaling resto. Anik, tira rito, tira doon. Ginanapan na nila ng ginanapan. So, tagumpay! Ayun, naka-aircon, kumakain sa resto. Sarap buhay. Hanggang paulit-ulit yun ang ginagawa yung mga ganun diskarte. Akala nyo kasi laging lusot.
Akala nyo, laging papaldo kayo. Isang araw, hindi nyo namamalayan, napahamak na kayo. Nasa kote na kayo. Natigil na yung mga tatarantaduhan at kalokohan nyo. Papasok na kayo ngayon sa pihitan. 3 hanggang 4 na beses pwede kang kumain dyan. Ganyan kanila kamahal. Kung ano ang ibigay nilang pagkain sa'yo, lamunin mo, lunukin mo. Paulit-ulit sa isang araw, ganun at ganun lang yon. Yung mga hindi mo inaakalang matitikman mo o makakain mo, katulad ng STK, sitaw, talong, kalabasa na may 1 gram na sabaw. Isipin mo yon na lalagyan mo ng konting asid. Isipin mo yon, utol. Anong lasa nun? Pero tatanggi ka? Ayaw mo? Cravings ka kasi doon sa napanood mo dati. Ay, walang ganun doon. Walang ganun doon. Kakainin mo yon. Ngayon kung ayaw mo kainin yun, pwede naman. Pwede naman. Tumirik ang mata mo sa gutom. Hindi na pwede, doon ka didiskarte. Paano ka didiskarte ron? Didiskarte mo yung mga inmate doon? Kukupitan mo yung mga inmate doon. Naku, kaibigan. Wag mo, ni sa isip. Wag mong tataluhin yung mga nakakulong doon. Sa'yo sila makikrave. Baka ikaw kainin nila. Maswerte ka kung merong pamilya nakatutok sa'yo. Daily, dadalang ka ng pagkain. Yan. Pwedeng pumabol pa sa'yo yung pagkakataon. Pero paano kung wala? Paano kung salat din ang pamilya mo at hindi kayang dumalaw sa'yo araw-araw at hindi ka kayang bigyan ng pagkain na masasarap araw-araw o dalan? Titiisin mo yung gutom mo? O kakainin mo yung inihain sa'yo? Kung wala ka naman dalaw, huwag ka na mag-inarte. Hindi uso inarte yan dun sa loob. Kainin mo yan. Kung ayaw mo, pwede din naman. Pwede rin naman. Hanggang tumirik na lang yung mata mo. Diba? Hindi na pwedeng maarte doon. Yung mga hindi mo kinakain at inaartehan mo sa laya na luto ng iyong nanay, na masarap naman din talaga, yung inaartehan mo, dyan, mas matindi yung lasa noon. Mas hindi ka katanggap-tanggap ng sikmura, pero kailangan mong kainin. Lakad-alaw eh. Wala ka suportang sa papa eh. Diba? Dumiskarte ka. O kaya, patato ka doon. O kaya, maghilot ka doon. Basta may diskarte. Ganun na lang gawin mo. Pero yung sinasabi mo katulad ng ginagawa mo sa magulang mo na, ina-out mo, Mayor, ayoko yan, hindi ko trip yan, Mayor, ayoko yan, Tosa, hindi ko trip yan, wala ba iba pagkain dyan, Tosa? A-out ka doon? Gusto po. Wala ka sa lugar para gawin yan, bata. Tandaan mo, nandun ka sa loob, wala kang karapatang mamili. Usaping pagkain pa lang to parang napakalaki na ng diferensya ng laya at bilibid. Sa laya, lahat nandyan, sarap. Sa bilibid, limitado. Lalo na at wala kang ene. Pero kung may ene ka, siguro makakakain ka rin ng gusto mo. Pero hindi ka malaya. Masyadong malayo ang distansya ng laya at bilibid. Kaya, kung talagang trip mo at gusto mong tikman, nagkikrave ka sa rancho sa loob, go! Fire! Tirahin mo na. Lamunin mo na. Lunukin mo kung kaya ng sikmura mo. Alam niyo mga utol, pahalagahan natin kung ano yung meron tayo na naibibigay ng mga magulang natin. Hindi naman nila tayo ginugutom. Hindi lang gusto ng panlasa mo, parang napakasama na ng magulang mo. Diba? Pahalagahan natin yon. Kasi pinaghirapan nila yon. Para sa atin din naman yun. Hindi ka naman lalasunin ng mga magulang mo. At papakainin ng hindi naman kasarapan. Hindi lang gusto ng panlasa mo parang ibig sabihin hindi ka na mahal ng magulang mo. Hindi ganun yun, utol. Yun lang yung kasya sa budget. Pero pahalagahan mo. Huwag ka nang mag-isip ng mga bagay na didiskarte ka pa para makakain ka lang ng masarap na ulam. Didiskarte ka pa ng masama para makapasok ka lang sa mamahaling resto. Ma-airconan ka lang habang kumakain. Gagawa ka ng masama para lang sa pagkain. Tol, wag ganun. Hindi mo ikakaunlad yun, utol. Para lang sa pagkain
Hindi mo lang nagustuhan na hain ng iyong mga magulang eh. Gagawa ka na ng katarantaduhan. Isasama mo pa yung mga tolongges mong kaibigan. Paul, wag yun. Kasi kung mangyayari at mangyayari, paulit-ulit. Pag nagtagumpay ka kasi dyan, paulit-ulit mong gagawin yan. Hanggang sa mapakote ka na, ayan na yung bilipid. Ayan na yung inmate. Ayan na yung magiging ex-condy ka. Ayan na yung bilanggo ka. Ayan na yung nasa piitan ka. Ayan na yung bilanggo ka. Mas lalong wala ka ng choice mamili pag nandun ka. Real talk yan. Hindi ka pwede mag-in-out ron. Kaya mga utol, nandito naman ako eh. Lagi nagpapaalala sa inyo kung ano yung mga pwede at totoong mangyayari sa inyo pagpasok nyo ng piitan. O sa City Jail man yan o sa Philippines. Ako ay nagpapaalala lamang sa inyo ng mga pwedeng mangyari kung babalabalagpag kayo dyan. Nang dahil lamang sa simpleng hain ng inyong mga magulang na hindi nyo nagustuhan, mapupunta kayo sa hindi magandang kalalagyan. Hindi masarap ang pagkain sa loob. Totoo yan. Baka hindi mo kayang sikmurain. Kaya hanggat nandito ka sa laya, magpakabuti utol. Kung ano yung nandyan, tanggapin natin. Huwag na tayong maghangad ng mga nakikita natin sa social media. Kung may sobra naman, pwede naman siguro. Pero kung wala, tanggapin natin yun, utol. Hindi sa pagkain na yun nasusukat na in ka, na updated ka sa mga ganyan, sa mga pagkain na nakita sa social media, sa mga nag-trending. Hindi basehan yun para sundan mo yung mga nakipapanood mo sa social media. Hindi kailangan, hindi requirements na puntahan mo yun kasi napanood mo yun kahit wala ka naman pera. Hindi ka bigyan ng magulang mo, didiskarte ka na masama para lang mapuntahan yung nakakatakam na pagkain na napanood mo. Diba? Makinig ka utol. Makinig kayong lahat. Napakahirap mapasok sa loob ng bilangguan. Panahon na masasayang sa inyo habang nakakulong ka. Pangarap na mawawala habang nakakulong ka. Diba? Pagkain na hindi mo makain. Samantalang sa laya, napakasarap. Kaya hanggat nandito sa laya, utol, ayos buhay. Ayos mo ka. Huwag masyadong mapaghangad kung ano yung wala. Diba? Kung ano yung nakikita mo sa iba na wala ka, huwag mong kainggitan. Kung ano yung nakakain nila na hindi mo nakakain, balang araw makakain mo rin yun, magkaroon ka lang ng sapat na pera na pinaghirapan mo. Hindi yung magkaroon ka ng pera sa pambabalasupas mo, pambabalagpag mo, para lang makain yung mga bagay na nakikita mo, na kinaiinggitan mo, yung kinaka-crave mo sa madaling araw. Diba? Dahil kapag napahama ka, mawawala lalo yung pagka-crave mo. Utol. Kakainin mo yung ihahain sa'yo ng gobyerno. Kaya mo yun. Mag-iinarte ka. Katulad ng pag-iinarte mo sa magulang mo. Mag-iinarte ka kay mayor. Mag-iinarte ka sa mga kakosa mo. Subukan mo. Pwede mo namang hindi kainin yan nang tumirik na yung mata mo. Real talk yan. Kaya maniwala kayo mga utol. Hindi ako nagpapasikat dito sa mga keyboard warrior dyan. Sabihin nyo na namang mali ako. Di try nyo kumain ng STK. Diba? Sitaw, talong, kalabasa at may 1 gram na tubig. Na binudbulan ng konting asin at magic sarap. Sarap! Diba? Hindi ko nga alam kung ba't visit yung mga keyboard warrior na yan. Ako lamang ay nagpapaalala dito eh. Ano bang masama sa ginagawa ko? Diba? Waiting sa mga comment nila mga utol. Tignan natin yung mga comment nila kung masasarap sila magluluto. STK. Hehe. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa laya. Huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Boso, pagpalay po kayo na wag. Ng po may kapal. Peace out.